Paano kumuha ng birth certificate sa PSA? Ayan, mag-online ka lang sa cellphone mo para sa appointment. Pilapan mo lang yung mga dapat pilapan para makabook ka, makakuha ka ng slot. Kung anong oras gusto mo, may 8, 9, 10, so on. Then, pagka kuha mo ng appointment mo, puntahan mo na. Ako, pinuntahan ko, dito lang ako nagpabook sa Quezon City sa may S Avenue. Nilakad ko lang yan from galing sa may babaan ng jeep papuntang PSA. Malapit lang naman, mga 10 minutes to walk lang. Kaya nakalibre ka na ng pamasahe, nakatipid ka pa, exercise pa. Hindi naman gano'ng mainit at maaga pa naman kasi 9 o'clock pa yung appointment ko. Plus 8 pa lang to. Nadaanan ko pa yung mga staff ng sa BIR. Nagpa-flag racing ceremony pa. Ayan, malapit na ako. Pag nakita mo na yung sahig na ganyan, yung flooring na tiles, ayun, nakita mo na yung may mga puno. Yun, PSA na yan. Yan na yung building ng PSA. Pasok ka lang sa entrance. Tingnan mo lang kung saan maraming taong nakapila. Tanong-tanong ka lang din sa guard, sa mga kabady natin kung saan ka pipila. Unang-una syempre, pupunta ka dun sa unang pila. Ayan, maiksi lang. Hingi ka ng form para pilapan mo. Sabihin mo lang, birth certificate kailangan. Pagkakuha mo yan, syempre, pipilapan mo yan. Then, punta ka sa next. Doon ka na sa kung anong oras ka naka-set. Then, kunting interview lang yan. Tatanungin ka lang kung may babaguhin ba sa birth certificate, kung saan ka kailanganin, kung saan gagamitin. Sabihin mo lang, huwag ka magsinungaling. Para din sa'yo yan. Sir, wala po pinaayos, pinakorek sa mga birth certificate? Wala naman. Pwede Gcash bayad yan, ma'am. Pwede po. Ano po apelyido ng asawa mo sa pagkadalaga? Po gagamitin ng birth certificate nito. Pakinggan mo mga sinasabi ko dyan. Parehas? Sir, pa-fill up ako dito ha. Yung email ID number, eto po yan ha. Dalawa. Aling kayo dito. Thank you. So, pagkatapos, next pila ulit, pupunta ka na ngayon sa loob, sa taas. Malamig. Sa loob mismo ng building dyan, malamig na dyan. Hindi ka na mahirapan dyan. Hindi na hassle. Pag nandiyan ka, kahit matagal ka, at least malamig. Medyo marami yung nakapila, pero mabilis lang yan kasi maraming counter yung nakabukas. Mga 1 to 35 counters. Kaya, nakaupo lang ako dyan. Mga 10 to 15 minutes lang na pag-aantay. Ayan, dyan ako sa counter 6. Bibigay mo lang yung form mo, pati yung valid ID mo na i-present mo. Tapos after nyan, punta ka na dun sa payment. Diyan na sa tabi nyan yung counter. Pwede Gcash, pwede cash. Pwede rin Paymaya. After mo magbayad, punta ka ulit sa second floor. Doon na yung releasing. 10 to 15 minutes ulit na paghihintay, saka ka tatawagin. Mabilis lang naman yung pila. Masama lang dito, tatawagin ka pero patatayuin ka naman sa harap. Dapat hindi ganun. Dapat nakaupo ka tapos tatawagin ka. Doon ka na mismo sa counter, hindi ka natatayo. Thank you. Di bale, ayan, nakuha ko na kagad yung birth certificate ng mga anak ko. Siyempre, pauwi na tayo niyan, palabas na tayo. Yan yung pila nila. Kunti lang, may mga bakante naman. Ayan o. Yan yung step 1 dyan kanina. Okay, nakalabas na tayo. Lakad. Ayan nga pala yung building sa harap nila. Ang ganda. Mukhang bago pa. Na tayo sa gilid sa exit. Pag may nakita kang exit, hindi yan labasan ng apoy. Exit yan labasan ng tao. Yun lang. Kaya ikaw guys, kung gusto mo kumuha ng birth certificate or anuman dokumento sa PSA, mag-online ka lang muna para magkapag-book ka ng appointment. Tapos, ayun, puntahan mo na. Mabilis lang. Pag ikaw kumuha ng birth certificate mismo sa PSA, 155 lang babayaran mo per documents. Depende sa kung anong documents. Pag birth certificate, 155. Pero pag ipa-deliver mo para less hassle, hindi ka na mag-absent sa trabaho mo. Kung may trabaho ka, nasa 300 plus. 3 to 4 days, i-deliver na sa'yo. Diba halos kalahati. Kaya kung wala ka naman hindi ka naman gano'ng busy, pwede ka naman mag-half day sa trabaho. Madali lang naman, makukuha mo kagad. At 155 lang. Plus pamasahe, pwede na. Mabilis lang naman. Yun lang. Thank you.